Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula naman kay Jesse Ferrer 7. So meron itong pamagat na VP Sara Duterte booking na nabunyag ang itinatagong lihim ni Amy Marcos PBBM Luistro. So, yan yung bibigyan natin ng reaction ngayon, men. So, bago natin simulan, Jesse Ferrer 7, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, VP Sara Duterte booking na nabunyag ang itinatagong lihim ni Amy Marcos PBBM Luistro. So, ano kaya yung pinatagong lihim, ano? So, again, Jesse Ferrer 7, Filipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Dahig pa rin, dahig. Grabe, ano din talaga sila VP Sara ngayon sa dahig, ano, for exposure din talaga. Though anak naman siya, pero pwede niya rin gamitin yun na sana exposure this coming 2028 kung malulusutan niya yung impeachment. Pero kung hindi, ay goodbye. Diyan na rin si Kitty, si Hanelet. Nakapasok ba sila? Kasi nung nakita kong balita, hindi daw sila pinapasok ng birthday. So, may nakakaalam ba? Team Allianza by Marcos. Bongbong Marcos. Kaso lang wala na si Amy Marcos siya. Natanggal na. Iba kasi yung ano niya stand niya Ayan o. Para sa akin talaga, in my own prediction, malabong manalo tong taong to, men. Kayo ba? Do you think mananalo ba si Senator Amy ngayon? Kasi for me talaga parang parang dahil dyan sa pinagagagawa niya na parang hindi siya magpirmi sa isang team is I think malabo siyang manalo. Kung manalo siya, edi grabe na yung niya, grabe yung luck niya sa buhay. Nagsagawa ng press conference si Senator Amy Marcos ngayong Huwebes, March 27, kaugnay sa preliminary report ng Senate Committee on Foreign Relations sa naganap na pagdinig ng komite ukol sa International Criminal Court at pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi ni Senator Amy Marcos sa isinagawang press conference ngayong Huwebes, March 27, na matagal na silang hindi masyadong nag-uusap ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Paano matagal, 'di ba? I think bago pa nga lang yung yung inendorso siya sa alyansa. Paano matagal 'yan? Like never ba silang nag-uusap diyan? Actually, nagulat nga ako nung inendorso pa rin siya ni PBBM sa alyansa. Gayong alam naman natin na bago pa man yung pangangampan niya is talaga si Senator Amy, medyo may kabig talaga siya sa kabila, or parang binansagan nga siya ng taong bayan na namamangka sa dalawang ilog, di ba? Kaya nagulat ako na nandun siya sa alyansa. Kung sasabihin niya na matagal na silang hindi nagkakausap ni PBBM, parang ang labo naman. Or siguro, parang si PBBM na lang yung nag-initiate na since kapatid ko naman to, ilista ko na lang din to sa team ko. Tapos tinawagan lang siya ng sekretary. Parang ganun ba yung nangyayari? Ang gulo, di ba? Kayo ba, do you think matagal na ba talaga silang hindi nag-uusap? Comment nga kayo sa baba para. Matagal na kaming hindi masyadong nag-uusap. Maraming humaharang, matagal na. Nakikita ko lang si President Marcos pag public events at saka mabilis lang yon. Maraming tao, ganon, saad ng senadora. Inamin ni Senator Amy Marcos na nagalit sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos matapos niya. Alam nga namang maging happy siya, di ba? Di ba? Alam mo yung tipo na kapatid mo mismo. Di ba na,
yung kapatid ko parang kini-question yung yung ginawa naming pag-aresto. 'Di ba? My God. Okay lang sana kung yun nga, hindi kayo magka-alyansa. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Pero kung yung ganyan, magka-alyansa kayo, tapos biglang, kakapig ka sa kabila, which is tatamaan din yung kapatid mo. Mahirap yun. Ang ituloy ang pagdinig ng Senado kaugnay ng arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag ng senadora, dahil 11 na lang ang isinusulong na pangalan sa kampanya ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, hindi na niya pinahirapan at kusa na siyang kumalas sa tiket. Ayon kay Senator Amy Marcos, Do you think bakusa ba talaga siyang kumalas? Or kinalas siya? Comment nga kayo sa baba. Kasi kung ako yung kapatid nito, kakalasin ko to eh. Like, sige, hindi naman sa parang tinatakwil na kita bilang kapatid, kundi tanggalin muna kita kasi parang iba yung natin eh, iba yung stand natin sa politika eh, which is nasa politika tayo nakatayo, di ba? So, di natin tatapusin yung pagiging magkapatid natin, pero yung sa mga ganito na connection natin sa politics, edi magkanya-kanya na lang tayo, di ba? Parang ganun. mas pinili niyang kumalas sa alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial team ni PBBM dahil katulad ng kanyang sinabi noong una pa lamang ay mas pipiliin nito ang pagiging independent candidate. Iginiit ni Senator Amy Marcos na ang kanyang isinasagawang investigasyon kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay para sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas. Hoy, anong soberanya ng Pilipinas? Ha? Kasi sa pagkakaalam ko, itong pinagtatanggol niya din, itong sila Digong, is mga pro-China to eh. So, paanong soberanya ng Pilipinas? 'Di ba? Nakipag-gentleman's agreement nga sila sa China, 'di ba? Yung ibang mga senator candidates nga ni PRRD is more on, kaibigan natin yung China, hindi natin sila kalaban. 'Di ba? Yung pumunta sila, bago mahuli si Digong dito, pumunta sila sa Hong Kong. Ano bang ginagawa nila doon? 'Di ba? Kaya mukhang malabo yung Grabe yun. Di para gamitin sa kanyang kampanya sa pagkasenador. Naglabas na rin Sino dito yung naniniwala doon? Comment nyo sa baba. Tatanong lang naman tayo. si Senator Amy Marcos ng preliminary result ng kanyang pagdinig kung saan iginiit niya na wala raw obligasyon ang Pilipinas na ipaaresto si Duterte. Aniya, nagkaroon din ng paglabag sa karapatan ng dating Pangulo sa ilalim ng saligang batas. Nagbigay ng komento si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa pagkalas ni Senator Amy Marcos sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mga ganun eh. Naiinis ako par. Ayon kay Panelo, wala nang tiwala ang mga tao sa senadora dahil sa pabago-bagong pananaw nito. Yan na nga ba yung sinasabi ko, diba? Kahit DDS, hindi siya na-appreciate dahil nga sa parang yung inaastan niya kasi namamangka siya sa dalawang ilog. Sino ba yung may gustong ganun, men? Diba? Ako, mas maintindihan ko pa kung yung tao or yung taong bayan mismo, medyo may pagkabalimbing siya sa mga sinusuportahan niyang politiko. Diba? Pero yung politiko na parang babalimbing ka sa kung saang side ka, ibang usapan yun, men. Or parang ang sagwa niyang parang ang weird, diba? Na parang, ewan. Kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, may mga senador din talaga si PBBM dyan, bukod kay Sen Aimee, na hindi ko talaga iboboto kasi, yung sa mga nakaraan nila na mga balimbing masyado. Yung iba naman, wala din namang nagawa dyan sa Senado dati pa. Diba? So, di na natin sila isasalimin kasi, my goodness, baka magkakagulatan na lang tayo na yung mga ini-endorso ni PBBM kapag nagsipanalo na yung mga yan, wala na. Biglang kabig na naman yan sa kampo ni BP Sara. Baka time will come kapag kasisimula na yung impeachment, magnuno din yung mga yan. Diba? Which is wala na tayong magagawa kasi nandyan na sila nailuklok na natin Yan nga din yung nangyari kay Robin Padilla, diba? Inuloklok natin sa Senado, tapos nung makita na natin yung pinaggagawa niya sa Senado, wala na tayong magagawa kasi nailuklok na natin Diba? Biruin nyo yun, 6 years tayong magsisisi. Diba? Tuloy.
na pa pwede mahalin siya ng mga Duterte. Eto, naman siya. Tapos, eto, Binira ni Panilo tuloy. di ba, yung kanyang kapatid, hindi siya binabanggit. Alam mo, Aray. kung beses na yata sa racket. Kaya no choice ngayon siya. Ngayon sabi niya, she voted me. Ala. You did not vote, you were fired. Tinagkakatal na ng alyansa. Kaya, tignan niyo. Diba? Yan yung perfect example na, do you think ba men, kasali ba si Senator Amy sa may pagkabalimbing? Diba? Na parang, ay, ano ba, may, ano ba siya? May, tawag dyan, may political strategist ba siya? Diba? Na parang yan yung gawin niya or sarili niya lang yung desisyon. Diba? Kasi kung may political strategist siya, parang sugal nga yung gagawin mo, diba? Na parang nandito ka sa alyansa, tapos biglang iimbestigahan mo yung, tawag dyan, yung arrest. Diba? Ng pinareso ng kapatid mo, which is yun yung parang leader ng team nyo, Team Alyansa. Mas maiintindihan pa siguro natin kung yung tawag dyan, mag-host ng Senate hearing na yan is si Cayetano. Diba? Pero kung si Amy Marcos, parang ang weird. Diba? Starting from Alyansa. Ang solving na, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang Tama. tiwala sa kanya. Tama. Nasira ng credibility niya. Wala Yun. nang pakitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon, wala. Pero sabi nga ng mga Diba? Hindi din inendorso ang saklap nun. Sobrang sakit nun. kasita, merece, you deserve it. Napakaraming nakinig at marami ring katanungan para magbigay ng liwanag at maklaro yung ibang bagay-bagay. Nais kong magbigay ng Parang parang naawa ako sa kanya. Ewan ko. Cringe. Weird. dalawang dokumento ngayon. Yung unang-una, yung timeline pa lamang. So, umpisahan na lang natin yung timeline. Mabilis lang to sana. Pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to sa March 2019 nung nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Tapos, yung prosecutor requested authorization 24 May 2021. May deferral nung 2022 ng Hunyo. Pagkatapos, 12 September. Tapos, syempre, may binabasa siya. Malamang may researcher siya. Diba? Hindi naman siguro siya yung nag-iimbestiga lahat niyan. May mga staff siya, diba? Na gumagawa niyan. So, parang, parang, imbestigahan natin to na mabuti ha. Tingnan natin. Baka may makita tayong mali dito. 2022, ang ating Pangulo ay nagsabi, ICC will only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So, 26 Jan. Di din talaga nila maiintindihan na parang tinupad naman ni PBBM yung part na yan. Kaya nga sabi dito, di ba, hindi ICC mismo yung dumampot kay FPRRD, kundi idinaan dun sa Interpol. So, kung yun yung nangyari, which is strategy ata yun ng kabila or nila Trillanes kasi parang 1 year ago kasi si Trillanes yung may opinion niya yan 'di ba? Na ewan ko kung sinunod lang din ni PBBM or nagkataon lang. Pero yan yung opinion dati ni Trillanes na parang since hindi na nga tayo member ng ICC daw, pwede daw ipadaan ng ICC yung warrant nila sa Interpol, which is yun nga yung nangyayari dito sa Pilipinas. So, kung sasabihin natin na hindi PBBM yung ICC since nabitawan niya na yung salita na yun na parang malabo nga naman na susunod tayo sa ICC gayong okay pa naman yung jurisdiction natin. Di hinanapan nila ng way or ng ibang paraan para lang makapasok si FPRRD. Kasi para sa akin, if ever lang talaga na nagtagumpay yung family ni FPRRD na hindi mahuli si FPRRD that time, baka wala na. Mahirap na siyang kunin or baka itago na nila. Baka lang naman. Kasi yan din naman yung nangyari kay Harry Roque, di ba? Na after nung hearing, tapos umuwi na siya. Tapos mga ilang araw, pinatawag ulit, hindi na pumunta. Di ba? So, may possibility din na ganyan yung mangyayari kay FPRRD. Kaya siguro ang ginawa ng kabila, nila Torre or whatsoever, yung mga
strategy nila is rektahan na talaga. Like, hindi daw talaga nila titigilan yun hanggat hindi nila maisisend sa FPRRD rekta sa ICC. Diba? So, parang strategy nila. So, about naman dun sa if ever may nalabag sila PBBM or sila Torre, I think, hintayin na lang siguro natin na matanggal sila sa pwesto para, tawag dyan, maimbestigahan talaga sila thoroughly. Tama ba yung word na yun? Something like that. 'Di ba? Kasi 'di ba gaya dati sa war on drugs nila Senator Bato, parang untouchable din sila that time, 'di ba? Sobrang wala talaga. Tawag dyan, hindi sila ma-file ng family, kaya yung family doon ang file sa ICC. Pero ngayon, nawala na sila sa power, dito na sila parang wala ng immunity, ganun ba? So kung gusto niyo talaga na na tawag dyan, mapanagot sila Torre, sila PBBM, baka nihintayin na lang natin yung term na matapos na yung term nila, yung time na matapos na yung term nila. Pero syempre, ano din naman yan, kung wala naman talaga silang nalabag, edi hindi sila makukulong or wala silang dapat ikatakot. Pero kung meron, edi pagbabayaran din nila yun. Diba? So titignan na lang natin yan. I know, matagal-tagal pa, pero yan din naman yung nangyayari sa mga victim ng EJK, di ba? Na parang sobrang tagal nila nakuha yung yung justice na hinahangad nila. Biruin nyo from 2017, 18, 19, something like that. And then, ngayon lang nila nakamit 2025. Can you imagine that? Sobrang tagal, di ba? So I think hanggang dito na lang muna mga Panoy, tapusin na lang natin to kasi parang hindi ko ma-team na tingnan si Senator Amy Marcos. I'm sorry ha. Ang weird kasi na nasa parang iniimbestigahan niya nga yung kapatid niya. Sabi ko naman sa inyo, di ba, na wala naman talagang problema kung iimbestigahan ni Senator Amy yung kapatid niya. As long as sana wala siya sa alyansa, di ba? Kasi parang, parang ang weird lang din. Parang for example, ganito yan, nasa bahay ka ng kapatid mo, nakikitira ka. Tapos yung kapatid mo, doon ka kumakain. So, what I mean, di naman siya doon kumakain sa PBB. Example lang to ba na, kunyari ikaw, nandun ka sa bahay ng kapatid mo, doon ka kumakain, doon ka natutulog, tapos online, bibirahin mo yung kapatid mo since, hindi nga kayo magkaintindihan. Diba? So parang ang weird na magsama pa kayo sa isang bahay tapos nagtitirahan lang din naman pala kayo sa social media. Parang ganito lang din yan. Diba? Na parang nasa bubong siya ng alyansa. Tapos yung way of investigation niya, matatamaan yung kapatid niya na nag-host ng alyansa din. Diba? Kasi si PBBM yung nag-endorso ng alyansa. So parang ang weird niya talaga. Diba? So parang, yan nga, di mo rin masisisi yung taong bayan na bansagan ka na namamangka sa dalawang ilog or balimbing whatsoever. Kasi yan din naman yung statement nila Yusik Claire Castro, even Salpanelo. Diba? Sila Banatbay, diba? From DDS to loyalist, baka nga kakamping, hindi din siya maintindihan. Diba? So sobrang daming tao na medyo naguguluhan sa stand niya. Which is siguro, di din natin kasi alam kung kasi sinabi naman ni Senator Amy na na hindi niya yan ginawa para magpabango or makaangat ng boto. Pero yun nga, kahit naman siguro gawin niya yan para magpabango sa mga DDS, as I think malabo niya talagang makuha yung puso ng mga DDS kasi naging cautious na din yung mga yan 'di ba? Especially dala-dala mo yung pangalang Marcos. Tapos yun nga yung way of tawag dyan, way of the flow mo, na parang sumasabay ka lang sa kung saan yung malakas pa yung tamang term. Basta, something like that. So, yun lang guys. So, alam nyo na, since malapit na yung May, kayo na lang bahala. Diba? Kung iboboto nyo pa ba si Senator Amy Marcos. But for me talaga, medyo or medyo, ewan ko kung parang parang mahirap ipaliwanag. Parang nakakaawa siyang tingnan. Di ba? Na parang, gustong-gusto niya bang manalo talaga? Or okay lang sa kanya na hindi manalo? I think okay lang naman siguro sa kanya na hindi siya manalo kasi mayaman na naman na sila.
'di ba? Pero parang ano kasi, parang grabe yung pinaggagawa niya ngayon. Sobrang hirap i-appreciate ano na parang ginagawa niya lang daw 'yan kasi yun yung or baka may problema nga daw, something like that. But anyways, that's it na lang muna. So thank you so much for watching Jesse Ferrer 7 Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC out.